Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. Five of Swords in reverse. Oh my gosh. Five of Cups. Ay, hindi to. King of Cups. King of Cups to. King of Cups. Ano ang ini-embody mo energy ngayon? Queen of Earth. You are so understanding right now. Nagmamahal, empathetic, or nakakaramdam ng empathy, or may pagka-emotional ka. Hindi ka superior eh. Parang hinahayaan mo lang yung iba na dominahin ka, or pwedeng hinahayaan mo lang yung iba kahit na minsan ay lumalagpas sa linya, or kahit na abusive minsan, parang you just let it go. Parang gano'n na hindi mo nilalabanan. Hindi ka yung kailangan ikaw yung manalo. Gano'n. Kasi soft-hearted ka eh. With a King of Cups here. But you're stable, you're intelligent, pwede entrepreneur ka or you're in business, nagninegosyo ka, pwedeng komportable yung buhay mo, you feel secured, and stable. Pwede ding mahilig ka sa color greens or yung color ng nature, yung ganyan. Calming lang yung mind mo, hindi ka aggressive mag-isip. Hindi ka aggressive. Hindi aggressive yung mind mo. Kasi, calm, parang relax with a stone na parang agate or chalcedony. Wala naman ata chalcedony na na green. I don't know. I don't think so. Para bang siya, agate na green, hindi siya eh, parang pwedeng green agate kasi pwede din na may yun, may white din kasi na mix yun, yung green agate, yung mga ganun. So you're also protected and you feel connected sa nature and hinihil ka for sure kasi color green eh. Ano pang energy mo ngayon? Uy. Yun nga lang guys, para kang yung hindi makaalis sa isang para napipigilan o para kang naka-chain. Pero pinapalakas ka sa isang place na yan o sa place na yan, sa lugar na yan. Pero malakas ka. Yung pangatawan mo, yung isip mo, you don't give up. Kahit na pang hardships yung pinagdaanan mo. Para bang you prefer healthy foods. Kasi, mga fruits and healthy o parang grains, no? And na mas lalo magpapalakas sa katawan mo, na magpapalakas ng kakayanan mo ng manifestation abilities mo, pwedeng ganun ha. Or yung magpatibay sa'yo, ganun. Yung healthy ka, your mind is healthy, your body is healthy, gano'n. Pero, meron ka naman susi eh. Para bang natali ka, maybe sa isang place yan. Diyan ka ba tinitrain sa, sa place na yan, tinitrain ka? Ganyan yung kadalasan eh.
Yes, dyan kita tinitrain sa place na yan. Ah, Queen of Pentacles. Pareho lang to. Queen of Earth and Queen of Pentacles. Energy mo talaga yan. Queen of Pentacles, baka you're in business right now, or nagninegosyo ka, or entrepreneur, mga ganun ba? Or else ay matalino ka lang talaga mag-isip, no? O madiskarte ka sa buhay na hindi ka na nalalamang, no? Ganun ang taong totoo madiskarte sa buhay, hindi na nalalamang. Kikita ka na walang palalamang sa kapwa, na wala kang nilalansihan, wala kang dinadaya, wala kang nililinlang, mga ganun, di ba? So, ganun. So, yan. Tinitrain ka dyan sa lugar nyo, kung saan ka man na lugar ngayon. Parang feel mo yung emotion mo. I sense it. Yung kung ano yung feelings mo, parang nafe-feel mo talaga towards someone, or you feel empathetic, or you feel in love, or understanding ka, mga ganun ba? Kasi may King of Cups dyan. Pag natapos yung training mo na yan, hindi siya training na parang training ng sundalo, kung ano man ha. It's spiritual training na pinapatibay ka. Bakit ka naka-chain dyan? Anong nangyari? Para mas lalo ka tumibay? O para mas lalo kang tumibay? I know, para kang pinastuck. Pinatenga, pina-confuse. Kasi the more na mahirap, no? The more na confusing, the more na nire-restrict ka, the more na china-challenge ka, the more na pinapahirapan ka, the more na tumitibay ka eh. So, yun ang purpose ng training na yan. Hindi naman lahat ay ganyan, no? It's part of your training spiritually. Dahil, ano ka ba? Chosen one ka ba? Tingnan natin. Pwede. Upright ba yan? Palang eh. Yes, chosen one ka. Isa ka sa chosen one. Chosen one ka. Palagi ka bang nanonood dito sa channel ko? Yes, continuous ang panonood mo dito sa channel ko. Ang sipag mo manonood. You can get some inspiration. Kung kaya manotice mo ay sa mga nakarelate o nakaresonate dito ay hindi baluktot ang iyong thinking. That's why empathetic ka. That's why, alam mo yung tama sa mali. Kasi chosen one ka pala. So, yan. Kasi, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng God. Isa ka sa pinili. Kung kaya, magustuhan mo talaga yung mga videos dito. Dahil, hindi ka baluktot eh. Masakit man minsan, yung katotohanan ay masakit talaga, no? Kung meron man na nasaktan ka, kung minsan may tumatama sa iyo, ganun. But hindi ka yung parang yung na-irritate yung inner demons mo. Kasi inside of you is light eh. Ganun pag chosen one ka, para ka ding maliwanag yung iyong aura. Malamang inaatake ka ng mga evil na mga tao, masasamang tao. Kasi sa mundong to, may masasama talaga, may evil. Meron namang good, no? Sa side ng good. So, isa ka na doon sa side ng good. Sa side ng mga righteous. Righteous person ka ba? Tingnan natin. Hindi naman. Hindi naman daw. Pero chosen one ka. Pero, you're a good person. You're a good person kasi nga, you're a good person kasi chosen one ka o mabuting tao ka.
Ganun ang mga chosen one, yung mabubuting tao. Kung nakita nyo, merong merong dumadaan sa mga ganyang, yung parang tintrain. Kasi, na mahirap ang pinagdadaanan. So, hindi lahat ay ganyan ang pinagdadaanan. Depende lang kung meron kang spiritual mission, spiritual purpose. So, sa'yo, meron ka. Kasi chosen one ka. That's why dadaan ka sa ganyan. Tatawanan ka na ng mga evil na tao pagka yung pinahirapan ka, mahirap yung pinagdaanan mo sa buhay. Kasi hindi naman yan sila nakaramdam ng empathy, lalo yung mga psychopath. Tuwang-tuwa yun sila. Pag alam nilang nahihirapan yung iba, na hindi yan sila nakaramdam ng empathy, tuwang-tuwa pa sila. Parang, it satisfies them. Pag alam nila nahirapan o nagdurusa yung iba o kawawa yung iba, ganun, tuwang-tuwa sila. Pero sa kabilang buhay, sinong kawawa? Sino magdurusa sa impyerno? Kundi yung mga evil na mga tao na yan, na mga hindi nagbabago. So see, tuwa-tuwa sila sa mga scheme nila, deceit nila, sa evil doings nila, sa mga ginagawa nila sa iba, kasamaan, pero tingnan nyo, kung sino magdurusa sa afterlife. Sa impyerno, sila din. Pag hindi sila nagbago. So, yan. So, you're so curious. May mga gusto kang malaman. May mga katanungan ka ba? Ganon yun eh. Pagka mga meron kang mga katanungan. Oh. Meron. Maaaring may mga katanungan ka kung bakit may mga tao na nakikipag-challenge sa'yo, may nakipag-compete sa'yo, may mga gustong madlang sa'yo, may mga gustong makipag-away sa'yo, o may mga gustong, yung mga challenge talaga sa'yo, na gusto nilang makipag-compete sa'yo, hadlangan ka, pigilan ka, ganon. Kasi nga, chosen one ka. Oh. O kaya siguro magaan ang loob mo sa akin. Kasi, ang alam ko sa chosen one, galing din yan sa langit eh. Ewan ko lang. Yun ang pagkaalam ko dyan. Kasi, ako sugo. Sugo ako. Hindi ako chosen one. Sugo. Kahit kay Jesus Christ, natanong ko yan. Sugo ako. Iba yung chosen one. Ikaw, chosen one ka. So, wala namang pinagkaiba yun. Na, lahat ng mga ganyan, ng mga, kunwari, chosen one or sugo. Pag initan talaga, gusto kang i-challenge ng mga tao. Gusto na makapag-compete sa'yo, lalo mga evil. Nasa evil forces na mga klase ng tao. Ganun yun. So, yun ang katanungan mo. At ano pa yung katanungan mo na mga gusto mong malaman? May mga tanungan ka din eh. Bakit nare-reject ka ng mga tao, ibang tao, friends mo, o yung mga tinuturing mong kaibigan or person mo, kung bakit nare-reject ka nila? Dahil meron silang inner demons. Dahil they're not like you. Hindi sila chosen one. Dahil iba sila. Kung manotice mo, magaan yung loob mo sa akin. Kasi, hindi man ako chosen one. Sugo kasi ako. So, sa side kasi tayo ng light eh. That's why, magaan yung loob mo sa akin. For sure. Magaan bang loob mo sa akin? Oo, magaan yung loob mo sa akin. O, ganun yun, yung sign nun. Pero pag sa side ng darkness o kadiliman, mabigat yung loob niyan. Sa mga chosen one, sa sugo, lalo na yung may mga inner demons, o kung may mga demonyo sa katawan pati, o yung mga evil doers, ay talagang pag-initan ka ng mga ganyan tao. So yung na-experience ko din yan. So malamang nakaka-relate ka sa mga sinishare ko sa inyo na experiences ko din. That's why I share it to you. So that you can also gain wisdom. No? Kasi you can gain wisdom through the experiences of others and through your experiences and through observing the situation and around you. Kung ano mga nangyayari. So, yan. That's why nare-reject ka or parang kung sa circle of friends ayaw nila sa'yo.
No? Ayaw ka nilang isama, pwedeng i-down ka pa nila. Yung, alam niyo, yung manipulation, ganun. Na, parang hindi ka part ng kanilang ano na, wala kang karapatan, no? Parang, na parang out ka, ganun. Out sa kanilang circle of friends, mga ganyan. So, na-experience lahat yan ng mga chosen one. At ng mga, kaya nga mas pinaprefer ng mga chosen one, at ng mga sugo, basta nasa side ng mga ganyan. Basta mga ganun na, merong mga mission and spiritual purposes na. Na-experience na yan, yung mga ganyan. Hindi lang yan. Yung atakihin ka ng mga evil forces, ay, isa pa yan. Pero ikaw nga ay hindi ka pa, ano, yung parang, yung talagang you will fight for what is right or kung ano yung dapat na kailangan mong ipaglaban. Hindi ka naman ganun eh, kasi hindi ka superior. Pero meron pa rin mga tao, no? Meron pa rin mga tao na gusto kang i-challenge. Kasi yan yung mga evil ng mga tao. Kasi kung hindi yan sila evil o masama, o baka sinususulan sila ng mga demonyo. Kasi kung hindi yan sila evil o masama, so buhay nila sila mag-focus. Magrespeto yan sila sa kapwa nila tao. Respeto. Na respetuhin yung boundary ng iba. Kunwari ay alam mong nagwa-vlog yung isang tao. So, hindi ka dapat magpa-music na malakas kung kapitbahay mo yung nagwa-vlog. Kasi madisturbo at makapiright yung kanyang yung vlog niya, yung video niya. So, ganun lang yun. Lalo kung nakiusap na yan ng ilang beses o nakiusap na yan na pahinaan lang ang music. Mga ganun ba? Ay kaso lang, kung abusadong klase ng tao at evil na klase ng tao, ay isadyain niya pa yan na maghapon niya magpa-music, palakasan niya yan. Kasi, ang gusto niya, hindi makapag-vlog para makapiright yung video, no? Isang tao, yung nag-vlog. Bakit nagagalit yung mga nag-vlog pagka malakas yung music? Ang makarelate siya yung mga vlogger din. Kasi makaka-copyright na. At nadidisturbo pag mag-vlog. At depende sa vlog. Kasi makaka-copyright talaga. Kung alam niyan sa mga nag-vlog dyan. So, sample na lang yan ha. So, ganun. Yung mga tao lang respeto ay they will not respect your boundaries. Sadyain pa nila yan ha. Bastusin ka. Abusuhin ka. I-cross nila yung boundaries mo. Walang respeto. Sadyain nilang bisitin ka. At salbayin ka. Mga ganyan na yun. So, that's why maganang loob mo sa akin. Kasi isa ka sa chosen one. Malamang you identify yourself, who you are. So, ayan. Lagi ka nanonood dito sa vlog ko. You're so curious kasi to know, no? Bakit ganun yung ibang tao? Bakit mga ganun yung experiences mo? Well, dumadaan ka din sa training. Hindi na-train ka. Lahat ng chosen one, pati sugo nga, dumadaan sa ganyan eh. No? Magkaiba nga lang, pero parang related pa rin. Parang hindi na magkalayo yun. Siyempre sa light, sa side ng light yun eh. So yan, sa side ng liwanag, sa side ng God, no? Di ba may sa side ng God, may sa side ng devil. So yan. Tayo ay sa side ng God. So yan, side tayo ng langit. So yan. Alam niyo naman sa side ng mga devil, di ba? Kung ano yung ugali ng devil, manipulative, sinungaling, deceitful, scheme, deceiver, ayan, ganyan din yung mga sa side ng devil. So, kung ayaw yung sa mga nagsinungaling dyan, kung ayaw nyo, nasa side kayo ng devil, mamanipulative. Ay, baguhin yung sarili nyo, maging ano kayo, maging mabuting tao, maging honest, o maging deceitful, o maging traidor, kasi isa pa yan, no? Sa side ng devil yan. Devil yan eh, traidor yung devil, di ba? O deceiver, o huwag kayo maging deceiver, para hindi kayo sa side ng devil. So, gano'n lang yun. Hindi ka ba naglalagay ng healthy boundary? Naglalagay ka naman ng healthy boundary. Pero mukhang hindi ka superior na kailangan ikaw yung manalo, ikaw yung mataas. Hindi ka ganun eh. Ano ka down to earth. Kasi ano din earth energy oh.
Down to earth ka, guys. Down to earth ka. Ikaw, down to earth ka. Sino nag-guide dito ngayon? Angels ba? Hindi. Sino ba nag-guide dito ngayon? Jesus Christ ba? Hindi. Sino nag-guide dito ngayon? God ba? Tingnan natin. God. God ang nag-guide dito ngayon. Para malaman natin kung sino magbibigay ng guidance. Ayan. Advice, message sa inyo. So, yan. Message or guidance ng God sa inyo. Yan daw nag-guide ngayon dito. Admit your true feelings to yourself. Aminin mo daw sa sarili mo yung totoo mong feelings. Maybe towards someone, hindi mo inaamin yung totoo mong feelings, gano'n. Kung ano yung totoo mong feelings. Be honest with yourself. Maging totoo ka. Maging honest ka sa sarili mo. Only you know what it is. Ikaw lang daw nakakaalam kung ano talaga yung feelings mo na yan. Kung ano yun. That you truly desire. Kung ano yung totoo mong nini-desire. Ikaw lang nakakaalam yan. So, be honest ka sa sarili mo. Tungkol sa kung ano yung dinidesire mo, kung ano yung feelings mo, kung ano yung gusto mo talaga, ganun. Hindi mo kailangang lilangin yung sarili mo na or dayain yung feelings mo o yung naramdaman mo, yung mga ganun ba? No? Hindi mo kailangang paniwalain yung sarili mo ng kunwari ay in love ka sa person mo, tapos hindi mo inaamin sa sarili mo na sinasabi mo na, ay, hindi ako in love sa kanya. Parang ano yun, parang tricks yun minsan ng isang tao, lalo pag nasaktan. O naging defensive, ganun. O kaya ay, kung nadala ka na, mga ganun yun. O takot kang masaktan lang, umasa. Yung ganun ba? Ano ang darating sa'yo? Nine of Pentacles in reverse. It's a person na hindi stable. Parang walang confidence din. Hindi independent right now. Hindi grounded. Ano pa ang tungkol sa Nine of Pentacles and reverse na person? Ay balak niyang mag-umpisa ng something stable, na may growth, na nag-grow, na ready na siya maging consistent sa pagre-reach out o kung saan man yung umpisahan niya. There's growth na umpisahan niya, pero parang unstable tong tao na to, guys. Unstable to right now, or ungrounded, or kulang lang sa confidence. Kailangan niya ng someone to rely on, na hindi siya ganun ka-independent. Pwedeng ganun din. Either doon sa mga nabanggit ko. Magre-reach out nga yan sa'yo kasi yan ang darating sa'yo. At seryoso yan. Walang halong laro, walang halong biro. Itong offer niya sa'yo. At maging consistent yan sa kanyang offer sa'yo. And with the color red here, maging creative din to with the color green here, no? Sa offer niya sa'yo. Maging brave din yan. Maging matapang yan. Color red, passionate. Maging matapang din yan na mag-reach out sa'yo. Na mag-offer ng, gusto niya i-offer sa'yo. Yung na-experience mo na yan, na parang tinitrain ka, madami yan. Naka-experience yan. Lalo yung mga chosen ones. Yung may mga mission. Ano ang reason kung bakit ka tinitrain? Dahil ba sa mission mo? Pwede.
Dahil ba sa kasi palang sa purpose mo, dahil sa purpose mo, you have a purpose. You have a purpose. Palang pa yun sa mission. Pero you have a purpose. And of course, mission for sure. You have a purpose. It's your purpose in life. Spiritual purpose, ganon. And sino tong person na to? Clarification lang naman. Mukhang ano pa siya. May pagka-immature, guys. Sa page of. Pero pwede din na magre-reach out lang kasi kaya ganyan yung kanyang energy page. Anong feeling sa'yo ng person na to na darating sa'yo? Ay, nag-recover na sa heartbreak. Ano ba to, ex mo? Dati mong ex? Hindi. Hindi mo dating ex. Kaka-recover niya lang sa heartbreak. Or kung nasaktan yan, kung nasaktan man to, or kung takot na masaktan, hindi na siya natatakot na masaktan. Kung natakot na maano ba, na ma-disappoint, no? Natakot na i-reject mo, na masaktan. Yan. Ay, hindi na siya natatakot na masaktan. Kaya, magre-reach out siya sa'yo. Naka-recover na kasi ito sa, sa heartbreak. Nawala na yung trauma nitong person na to. Na mag-reach out sa'yo. Parang nawala na yung trauma niya. Nasaktan nga yan. Maybe sa kanyang karmic. Yes, sa mga karmic na sa madaming tao. Pero naka-recover na. Nawala na yung mga trauma niya na yun. Sa maraming person. Sa lahat ng mga naka-connect niya, naka-relasyon niya. Ganun. It's a new person. It's a new person for you. Yes, it's a new person, guys. New person yan. Yung darating sa'yo, yung taong para sa'yo. Anong message ng God sa inyo? Lahat. Kasi God daw nagkagay dito. Ano pang message mo, God, sa mga viewers? Para baggage. What's with the 10 of Wands here? Oh my gosh. Ano yun? Meron silang mga baggage? Naggawa. Meron kayong kinikip na mga baggage. Meron kayong mga kinikip na baggage. Or hindi nyo binibitawan ng mga baggage. May mga baggage kayo or maybe yung past person niyo hindi niyo binibitawan na yung alam niyo nagpapabigat lang. O kaya yung mga resentment. Mga ganon. Meron kayong kinikip na mga baggage na hindi niyo na-release. So, you should release it. Yung mga baggage na yan. Resentment. Meron kayong mga resentment. Meron silang mga resentment. Meron daw kayong mga resentment. Na naging baggage. Na para bang sa inyong lover, sa inyong mga na para bang yan ang dahilan kung bakit sa inyong lahat kung bakit yan ginagawa niyo ang lahat, ginagawa nila ang lahat para lang magkabalikan sila ng past ng person nila, mga ganon. Hindi. O resentment sa dalawang mag-lover yan. Sa dalawang mag-lover na mukhang may nakatakda dito sa dalawang to.
Resentment, meron kayong mga resentment sa dalawang mag-lover. Resentment or baggage. Or, na gusto ninyong patagalin. Siguro yung iba dito ng viewers, no? Gusto ninyong patagalin eh. Gusto ninyong patagalin, gusto ninyong paantayin, patagalin, na magkaroon ng waiting. Ano to? Dalawang mag-lover na nakatakda, mga ganon. Dalawang lover na nakatakda na ma-unite. May resentment kayo or baggage o mabigat sa inyong kalooban yung ma-unite yung dalawang mag-lover na ito, yung merong soul connection na mag-lover daw. Sa lahat ng viewers na message ng God sa inyo ha. So ganun pala kayo. Sa lahat ng viewers, ewan ko lang, yung iba na nasama lang, no? Sa lahat ng viewers yung pinapasabi. Meron kayong mabigat sa kalooban ninyo, na, parang sa dalawang mag-lover na to, mabigat ang kalooban ninyo daw. Baka sa iba lang, no? Hindi naman siguro sa lahat. Mabigat ang kalooban ninyo sa dalawang mag-lover na to na may soul connection, na nakatakda, na ma-unite, itinakda yung dalawang yan. Itinakda ng God yan. Yes, itinakda ng God yan, yung dalawang yan. Gusto ninyong ipatagalin na magkaroon ng waiting, na ginagawa nila God ng witchcraft. Kasi merong ginagawa ninyo ng witchcraft. Siguro sa iba lang guys, hindi naman siguro sa lahat yan. Sa lahat ng viewers, ginagawa ninyo ng witchcraft daw, sabi ng God. Ano po ang gusto mo sabihin sa kanila, God? Sa mga gumagawa ng witchcraft sa dalawang nakatakda na to, na ma-unite. Mag-i-end. There's ending. Mag-i-end. Magkakaroon ng ending sa pangingialam nila God sa dalawang to na mag-lover. Yes, sa pangingialam ninyo sa dalawang mag-lover na yan, sa kung sino man yung gumagawa yan, sa mga viewers yun na, sa dalawang nakatakda na yan na ma-unite to, magkakaroon na ng ending yan, yung pangingialam ng mga nangingialam dito sa dalawang nakatakda na to. Ikaw po ba God ang makakalaban nila? Sa mga yan? God ang makakalaban ng mga yan, ng mga nangialam dito sa dalawang nakatakda na to. God ang God ang nagtakda niyan na ma-unite yung dalawang yan dahil nakatakda nga eh. Ginagamit po ba sila God ng evil forces na ma-devil against sa dalawang to? Ginagamit. Yung mga gumagawa niyan dito sa nakatakda na dalawa, no? Ginagamit kayo ng evil forces ng devil. Naiinggit po ba sila God? Naiinggit. That's why gusto nilang harangan. Naiinggit. Naiinggit tong mga gustong manghadlang dito sa dalawang to na nakatakda God ang mga kalaban ng mga taong yan. Ewan ko kung anong gagawin ng God yan. Kaya nga sa mundong to, merong sa side ng evil, merong sa side ng good, merong sa side ng God, merong sa side ng devil. So yan. God mismo natakda niyan sa dalawang yan. Doon pala nakakabaluktot nila, na gusto nilang hadlangan, pinapaira nila yung inggit nila. Tapos sasabihin nila, sila yung mabuti, mabait. Sila yung, baka magkunwari pa silang biktima. Kasi napaka, naman yan mga kaning. Ang mga taong evil. Basta evil na sa evil verse, mga kaning yan. Masasama yan. Siguro yung ilan yan sa mga viewers.
Nasama lang yung iba. Ewan ko lang. Pero ikaw na narindigan, ay magaan yung loob mo sa akin kasi chosen one ka. Kaya, hindi mabigat ang loob mo sa akin. Nakaka-relate ka sa mga inaano ko dito, sa mga experiences ko din. Oh. You're so curious to know kung bakit ganun din yung mga na-experience mo. So, kasi chosen one ka eh. Kung bakit may mga tao na challenge sa'yo. Kung bakit nare-reject ka ng iba, maaaring gusto mong magpagkaibigan sa iba, ayaw nila. Parang, alam yung manipulation ng iba na para hindi ka fit sa kanilang circle of friends. Ganon, mga ganon yan. Ganyan ang experience sa mga chosen ones, go. Ganon talaga yon. You are a chosen one. Pero may new person, guys, for you. Maaaring bigay ng God na yan sa'yo. Yung new person na yan. So, hopefully, you will be together. Maging maayos yun yung pagsasama. No? Hopefully, swertehin. Oh. Pag chosen one din, papadalas inggit nila. Because I know it. Kasi nasa side ng light yun eh. May sense of right and wrong ang mga chosen one. May empathy pati. Kilala ko tong dalawang to. Tingin ko lang. Ang tinutukoy ng God dito. Na gusto nilang patagalin. Ang tao talaga gahama, no? Sakim. Ang tao. Yung ibang tao. Mga gusto nilang kontrolin. Pati yung na tinakdaan ng God, gusto nilang kontrolin. God ang mga kalaban nila. That is Jesus Christ. Ganyan dito sa mundo to. Meron sa side ng evil, meron sa side ng good. Ginagamit ng mga evil yung mga tao na yan. Na gustong pigilan to. Ng devil. Ginagamit ng devil. Para pigilan tong dalawa na to. Na gagawin nila ang lahat. Oh. Gumagawa sila ng witchcraft para pigilan yung dalawa yan. Yan ang matotoong salbahe. Yan ang matotoong evil. Pero pasalitain mo sila, they're good. Manipulative eh. Sinungaling kasi. Mahilig pa yun ng baliktad. See? May na-discover na naman tayo. Binuking ng God. Binuking ng God. Sus, Diyos mío. Ay, nako. Ano po to, God, pagka nagsama na tong dalawang to, na nakatakda, magpatunog na ng first trumpet. Kaya gustong pigilan, yes, magpatunog na ng first trumpet. Yan yung dalawang nakatakda na. Pag nagsama na, magpatunog na ng first trumpet. O basta nagsama na sila. O magkasama na sila, basta nagsama na sila, magpatunog na ng first trumpet. Bubuhos ng apoy at dugo, kaya pinipigilan, gustong pigilan ng devil. Tama po ba? Ayaw nilang mag-end of the world na. Yeah. Ayaw nilang mag-end of the world kasi matatapos na din yung kaya ginagamit din ng mga devil itong mga tao na to na umadlang dito sa dalawang to na magsama. Na mga gusto nilang patagalin. Pero mangyayari talaga yun eh. Kilala ko itong dalawang to. Gusto nilang pigilan. Gusto nilang hadlangan. Yan kasi ang mangyayari eh. Kaya, ganun. Natatakot ang sa evil forces. Kasi, actually, nag-umpisa na ngayon. Pero, mangyayari na kasi yung first trumpet eh. Tutunog na yung first trumpet. Bubuhos yung galing sa langit yung dugo at apoy. Yan na yun. That's why, walang pangamba.
ang mga taong righteous, ang mabubuting tao, at mga chosen ones, yung matotoong chosen ones, at nasa side ng light. Kasi mamatay man ang katawang lupa nila, no? Ay masasave pa rin ang soul nila. Ganon. Unlike sa mga evil doers, sa mga evil na mga tao, ay napaparusahan ang kanilang mga souls. Is their end. Hindi lang end. Mahatulan talaga. Eternal life yun. Ano po ba yun, God? Gusto ko nalang kalabanin talaga. Gusto ko i-challenge ng mga gustong umadlang dito sa dalawang to. Gusto nila i-challenge pati yung God, oh. Dahil umiiral yung inggit nila. Pero hindi nila alam kung naka-await sa kanila. Impyerno. Gusto ba naman i-challenge yung God? Lahat ng mga ganyan ay delikado talaga kaluluwa. Well, there is a new person for you. It's a new person. Madami ba nagkakagusto sa yung person? Sa naradingan? Mukhang madami at mukhang may distance, ha. Pahalang mo. Yes! Gustong maka-unite ka. Siguro mga new person, may past person. Madami kang choices niyan. Basta i-pursue ka lang nila. So, yan. Ito na lamang, guys, for collective reading.